So magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, hinaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yung sempilan ng Paranaque Net Radio Worldwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Awesome! Aba, talaga awesome! Ngayon po ay Huwebes, March 12, 2026. At dahil po sa kaguluhan diyan po sa Middle East, ang pasok po sa mga tanggapan ng gobyerno ay 4 na araw lamang. Ang labanan sa Middle East, pero dito tayo sa Silangang Asya, pero tayo po ay apektado ng labanan. At ang mabigat dito, yung pong pangunahing ginagamit ng mga sasakyan, yung gasolina, diesel, krudo at iba pang, ay talagang umarangkada na po yung pagtaas ng presyo. At ito po ang problema, yung pong tinatawag na domino effect ng petroleum na yan, ng petrolyo. Ang bigas ay napakataas na. Mataas na naman ang mga bilihin. Nasaan na kaya yung ating gobyerno tungkol dyan? Dahil bakit naman masyadong ganun ang nagiging epekto, ano? Sana, alam naman natin, ang national government, local, tuloy-tuloy naman pong kikilos yan. Kaya lang sana kumilos na. O, di ba kasi kung hindi po tayo kumilos, dahil tayo ay mga Pilipino, siyempre, yung pong isip mapagsamantala ay talagang sasamantalahin po yan. Kaya po yung mga naka-in-charge, ano? Yung nasa jurisdiction ng mga sa nagmumonitor ng mga presyo ng bilihin, sana kilos-kilos na po kayong maaga pa, habang maaga pa. Lalong-lalo na po, yung mga palengke, mga talipapa, na wala pong tinatawag na pampublikong timbangan, sana naman kumilos na po kayo. Kasi kapag tayo naman ay umarangkada doon sa mga palengke, pagkatapos wala tayong nakitang pampublikong timbangan, sasabihin nakalimutan lang ilagay. Huwag po tayong ganon. Halimbawa, kasi kami una pupunta po kami sa palengke, magmumonitor. Alamin namin kung kumusta ba ang presyo ng mga bilihin.
Pagkatapos, hahanapin namin, nasan ba ang tinatawag na pampublikong timbangan? Ay sabihin nung tinanong natin, ay nakalimutan lang, maya-maya nandyan na yan. Di ba? Maya-maya at nakalimutan lang. Another day, another night, another pamamalingke. Pupunta na naman tayo doon. Titingin-tingin na naman tayo ng presyo. Siyempre, hahanapin na naman natin nasaan kaya yung pampublikong timbangan. Ay sasabihin, natanghali lang ng balik. Natanghali na ng balik. Makalipas ang ilang araw, bumalik na naman tayo para magtingin ng presyo ng mga bilihin sa palengke. Bibili tayo ng 1 kilong isda. Bibili tayo ng 1 kilong paa ng manok. Bibili tayo ng 1 kilong yung tahong. Siyempre, gusto natin timbangin kung yung bang timbangan na yung binili ba natin ay sakto sa kilo. Pagpunta naman natin doon sa timbangan ng bayan, wala na naman. Pagkatapos, hanapin na natin, nasaan ba talaga ang timbangan ng bayan? Nasaan ba talaga ang timbangan ng bayan kung mayroon? Dapat, hindi pwedeng ganon. Halimbawa, sa mga palengke, yung araw-araw na pinupuntahan, dapat, yung mga nakasign dyan, sana naman, kung nagsisimula ang palengke ng alas 4 ng madaling araw, sana, nandiyan na po yan. Alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, hanggang gabi, dapat nandiyan na. Kung hindi naman, dapat yung timbangan, hindi inaalis kung kaya lang naman. Kasi sasabihin nila, sinisira yung timbangan, napakahirap pagpagawa. Sipin yung problema, sinisira yung timbangan. Ito pong sinasabi natin, reminders lang po ito, no? Opo, kasi alam po natin na pataas na naman po ang mga bilihin, dapat kailangan po natin na yung pong ating mga palengke ay kumilos na po mula po sa barangay, lokal o hanggang po sa nasyonal para naman hindi masyado maiwasan po yung kanilang pagsasamantala sa usapin ng presyuhan ng mga bilihin, mga basic commodities at yun na nga, inuulit natin, dapat yung tinatawag na timbangan ng bayan, dapat makita ng mamamayan. So, yun po ay request po natin. Special request doon po sa mga namamahala ng palengke. Sana yung mga presyo ng mga bilihin ay i-monitor na po natin hanggat maaari dahil siguradong sisipa ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil po doon sa epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina at pagtaas ng presyo ng diesel. Okay, so doon po sa atin mga kababayan, bago po tayo magpatuloy at yung pong tinalakay natin nung isang araw, yung pong tungkol sa DDB Board Regulation number 3 Series of 2017, ipagpapatuloy po ito natin dahil para malaman ng ating mga kababayan kung ano po ba talaga ang nilalaman nito at gusto po natin ito kaya ina-itemize po natin, pinagtsatsagaan po natin na mabasa natin po ito, wala pong kulang, wala pong sobra dahil gusto po natin iparamdam doon po sa ating mga kababayan kung paano tayo makakatulong sa pagsugpo ng tinatawag na proliferation of illegal drugs to our community.
Dahil sinasabi nga po ng ating mga kababayan na laganap na naman di umano ang ipinagbabawal na droga doon po sa mga komunidad. Ang tanong, inuulit po natin, kung laganap na naman ang illegal drugs sa ating lugar, ano ang dapat nating gawin? Okay, doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:19 ng gabi at tayo po ay magbibigay muna ng maiksing patalastas sa Paranaque Net Radio. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Ayan po ang ating patalastas tungkol po sa Net Radio. Ayan, so doon po sa atin mga kaibigan, lilinawin po natin. Ito pong tinatawag na Board Regulation Number 3, Series of 2017. Ito po ay may kinalaman sa usapin ng implementation on strengthening o BADAC implementation sa bawat barangay. Ayan, so babasahin na po natin. Section 9, Establishment of Oversight Committee. An oversight committee must be established which shall be composed of the following: Chairperson, Regional Director, Philippine Drug Enforcement Agency or Representative. Vice Chairman, Vice Chairperson, DILG Regional Director or Representative.
Members, PNP representative, DOH representative, and LGU representative as appointed by the local chief executive. Section 10, duties and function of Oversight Committee. The Oversight Committee shall be responsible in declaring a barangay as drug-free after satisfying all the parameters of drug-cleared barangay. Eto na po yung po ang tinatawag na Oversight Committee shall be responsible in declaring a barangay as drug-free after satisfying all the parameters of drug-cleared barangay. So, sa ngayon, ang kasalukuyan sitwasyon po ng 16 barangay ng lungsod ng Parañaque is declared as a drug-cleared. Inulit po natin, drug-cleared drug-cleared. Drug-cleared, hindi drug-free. Drug-cleared to ensure sustainability of the program in the status of drug-cleared or unaffected barangays, the Oversight Committee shall conduct regular monitoring of the anti-drug initiatives of all local government units. The Oversight Committee shall be likewise conduct quarterly validation on the status of all drug-cleared barangays to ensure that the same is still drug-free. However, in case the Oversight Committee receive reports of any drug-related activities, an investigation thereof shall be immediately conducted on the matter. During the conduct of validation visit, if the Oversight Committee receive report of the presence of drug-trade personality in the barangay, the committee shall direct the BADAC to conduct a house visit on the identified drug personality for consideration of her surrender and intervention. Should the subject chooses to surrender and undergo intervention, the same will be processed immediately through the BADAC on the Hadaran. If the subject refuses to surrender and intentionally disregarded the required intervention, the same shall be subjected to anti-drug operations. The BADAC shall be submit report to City Municipal or Anti-Drug Abuse Council, copy furnished DILG City Municipal Field Office for monitoring purposes in support of the action taken on the matter. So, ang ibig pong sabihin nito, kapag yung pong Oversight Committee may nalaman na may report na may movement, may galaw na nagkakaroon ng trade or nagkakaroon ng bintahan o may sabihin po natin may involved na tao na nagbibinta ng droga, automatiko pong kikilos po yung Oversight Committee, ganun din po yung Barangay Anti-Drug Abuse Council Office, na dapat yung pong sinasabing personalidad ay pupuntahan po ito ng tinatawag na visitation, house visitation, para kausapin yung tao. Opo, ngayon, kapag yung tao ay makipagtulungan, handa po yung local committee or BADAC para po siya tulungan na mag-undergo nung tinatawag na community-based rehabilitation program o kayong tinatawag na yung pong tinatawag na yung within at least mga 6 months kung talagang malala po yung tama ng tao. Kung hindi naman, kung siya po ay identified as siya po ay may tuturing natin at siya po ay drug poser, tutulungan po ito ng gobyerno para po siya may pasok doon po sa balay silangan. Di ba? Kaya walang dahilan Ngayon, kapag yung pong isang tao, yung pong individual na tinutukoy na di umano ay siya ay involved sa illegal na droga, kapag siya po ay hindi makapagtulungan sa ating mga sa usapin ng advokasya, siya po ay ma-undergo po yun doon po sa tinatawag na under operation po yan. Under monitoring, nakikilos po yung mga men in uniform para sabihin po natin na siya po ay masakote. Opo, ito po ay sa number 4. Number 5.
The Oversight Committee is authorized to perform drug tests on these drug personalities or surrenderers undergoing treatment, counseling, aftercare, rehabilitation, or drug demand reduction program undertaken by the local government units as part of its validation process. Ayan, so ito po ang sinasabi na kapag ang isang private individual, kapag siya po ay talagang sinasabi na gumagamit na pinagbabawal na droga, ang mga authority po ay mayroon pong tinatawag na rights na pwede po siyang mahikayatin o sabihin po natin na i-undergo po siya sa usapin ng drug test or drug testing dahil ito po ay kailangan talaga. O dahil kung ito po ay hindi gagawin, ay mahirapan na ang barangay ay mananatiling drug cleared. Okay, so number 6. The Oversight Committee is also authorized to revoke all drug-free certification through official notice in case that the barangay fails to maintain all the requirements for a drug-free barangay. Ayan. Kapag malaman ng Oversight Committee na yung pong barangay pala na yun ay hindi na dapat magiging drug makasama doon po sa tinatawag na drug cleared, ay mag-issue po ng certification na pwedeng i-revoke yung certification na nagsasabing ang isang barangay ay drug cleared. Yung pong the Oversight Committee. So, ibig sabihin, kapag yung kumilos na yung Oversight Committee, mula po sa PDEA, PNP, DILG, DOH, at the local units, ay maaring ibabalik po ito sa tinatawag na barangay affected drugs. So, yun po ang nakapaloob dito. Dito naman po sa Section 11, certifying the drug cleared. Status of drug-affected barangay. After conducting drug clearing operation in affected barangays, the Oversight Committee, after the assessment and validation pertaining to the compliance with the aforementioned parameters as enumerated in Section 8, shall issue a certification declaring drug cleared status of the affected barangay. The certificate shall be attested by the chairman, Kadak-Madak, certified by the chief of police, and validated by PDEA Regional Director. The barangays which are declared drug-free or drug cleared has the responsibility to maintain said status. Ayan, so yung pong sa barangay level, sila po ang inuutosan at may responsibilidad para i-maintain yung tinatawag na drug-cleared barangay. So, nandoon po to sa mga kamay ng mga barangay. Opo, kaya ito naman po ng ating mga barangay, lalong-lalo na po yung nasa Barangay Anti-Drug Abuse Council, dapat sila po ay talagang kikilos at kikilos. Opo, kasi kapag hindi, ito po ay i-revoke ng Oversight Committee. At siyempre, hindi po magandang pangitain yan dahil ibig sabihin, malamang yung mga barangay opisyal ay talagang sila po ay mauobliga uling trabahuhin at trabahuhin. So, nabanggit po natin noong ilang nakarang araw, sinasabi po natin na hanggat maaari, ang kailangan po na component doon po sa usapin ng drug clearing program, doon po sa ating mga barangay, inuulit po natin, kailangan ang tulong ng community o yung tulong nung nasa komunidad mismo. Kasi po, kapag hindi tumulong yung pong komunidad, iasa lang po natin sa mga barangay, iasa lang po natin sa men in uniform, iasa lang po natin sa PDEA o sa iba pang
tao na pwedeng kumilos sa inyong barangay, malamang mahihirapan at mahihirapan po dahil yung komunidad po kasi ay hindi nakikipagtulungan. Kahit yung anak, alam nang gumagamit ng ipinagbabawal na droga, pagtatakpan. Yung asawa, alam na gumagamit ng ipinagbabawal na droga, ay pagtatakpan. Yung mga kapitbahay, alam na gumagamit ng droga, pinagtatakpan. So magkakaroon po talaga ng problema. Kaya po ang programang ito, inuulit po natin na nananawagan po tayo na sana yung komunidad mismo ang kumilos at tumulong sa gobyerno para manatiling barangay drug cleared ang isang barangay at inyong tinitirahan. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. And the event that are new reports of any illegal drug activities, the status of the concerned cleared barangay shall not be automatically reverted to drug-affected barangay. Upon validation of oversight committee, the concerned barangay shall be given 30 days to take appropriate action pursuant to Section 10. The failure of the balak to address the same shall be ground to declare the concerned barangay as Section 6b. Further, non-compliance thereof shall be ground for possible administrative cases for case pursuant to Section 60 of the Local Government Code and criminal case for violation of Section 32 of Republic Act 9165. Uulitin po natin ito Ulitin po natin para maging maliwanag. In the event that there are new reports of any illegal drugs activities, the status of the concerned cleared barangay shall not be automatically reverted to drug-affected barangay. Upon validation of the oversight committee, the concerned barangay shall be given 30 days to take appropriate action pursuant to Section 10. Failure of the badak to address the same shall be ground to declare the concerned barangay as drug affected and shall be subjected to barangay drug clearing operation under Section 6. Further, the non-compliance thereof shall be ground for possible administrative cases for pursuant to Section 60 of the Local Government Code and criminal case for violation of Section 32 and Republic Act 9165. So ito po ang nilalaman. Dahil kapag ang isa pong barangay ay tinatawag na hindi kumilos doon po sa mga nangyayari, doon po sa kanilang nasasakupan, ay ito po ay pwedeng kasuhan ng administratibo, ganun din po ng kriminal. So yun po ganun po kabigat ang responsibilidad ng ating mga nanunungkulan sa barangay. Pagkatapos Section 12, responsibility of OPR and support anti-agency to ensure the realization of its phase of barangay drug clearing operation, the OPR for its activity as specified under Section A, B, and C of this regulation shall initiate performance of assigned tasks while the supply units agency shall given assistance in operation required. Section 13, fundraising of OPR and support unit agency. The local government units are enjoined to appropriate funds for barangay drug clearing operations pursuant to Section 51. Article 7 of Republic Act 9165 and other existing laws, rules, and regulation. The local PNP unit shall submit annual budget proposal for barangay drug clearing operation to the local chief executive to form part of the executive budget of the LGUs for appropriation by the local sanggunian. So yung po pala the local PNP unit shall submit annual budget proposal for barangay drug clearing operation to the local chief executive to form part of the executive budget of the LGUs for appropriation by local sanggunian. So yung po palang ating mga mini-uniform sa usapin po nitong clearing operation ay nagsasubmit din po pala ang local PNP unit para po rito. Kaya siguro hindi naman po reason sasabihin na wala po kaming pondo para sa dyan, dahil nga po ay inuutosan din po ang PNP unit o local PNP
na mag-submit din po ng annual budget proposal for barangay clearing operation to the local chief executive. So, nandito po yan, ano? Section 410. General Supervision of Barangay Drug Clearing Operation. For purposes of effective monitoring of the implementation of barangay drug clearing operations, the Director General PDEA shall be officer primarily responsible o OPR for providing general supervision over the implementation of this regulation pursuant to Section 83 and 84 Republic Act 9165 with the assistance of the DILG. The DILG shall designate a secretariat that will collect reports and maintain periodic statistics on barangay drug clearing operation for evaluation, analysis, and continuing enhancement of processes and procedures. So ito po ang overall po rito ay ang PDEA. Katulong po ang DILG. The DILG designate secretariat at yung pong DILG naman ay magkakaroon po ng tinatawag na designated secretariat that will collect reports and maintain periodic statistics on barangay drug clearing operation for evaluation, analysis, and continuing enhancement of processes and procedures. Subject to Section 61 of the Local Government Code. All sangguniang panlalawigan, panlunsod, bayan members are enjoined to exercise their administrative disciplinary authority over concerned official implicated in illegal activities. Ulitin po natin, Section 61 of the Local Government Code, all sangguniang panlalawigan, panlunsod, bayan members are enjoined to exercise their administrative disciplinary authority over concerned official implicated in illegal activities. Okay, so ito po ay binibigyan ng authority yung pong ating mga sangguniang panlalawigan, panlunsod, bayan members na sila po ay magbibigay ng administrative disciplinary action or authority para doon po sa involved na yung pinagbabawal ng droga. Section 15, Sustainability of the Implementation of Barangay Drug Clearing Program. The DILG, through the local government unit, shall ensure the sustainability of the implementation of Barangay Drug Clearing Program. So, yung pong DILG, inuulit po natin, yung DILG, siya po ang may pinaka-overall na nasa para i-sustain ito pong implementation of barangay clearing program. The DILG through the local government unit shall ensure the sustainability, the implementation of barangay drug clearing program. DILG at saka yung pong local official. Okay, so Section 17, Report on Compliance. It shall be mandatory for all barangays to submit within 10 days from its creation the names, addresses, and other significant details of all the members of BADAC, its BADAC's auxiliary team, but to the City Municipal Anti-Drug Abuse Council for monitoring purposes. Inuulit po natin, dito sa Section 17, dito na dapat pumasok yung pong sasapin ng reporting. The concerned police unit and the city municipality shall submit monthly reports on the barangay drug clearing operation to the PNP chain of command. The chief PNP shall submit consolidated report for PDEA and DDBB, copy furnished SILG. Okay, so ito po, sa inuulit po natin, report on compliance. It shall be mandatory for all barangays to submit within 10 days from its creation the names, addresses, and other significant details of all the members of BADAC and its BADAC auxiliary team, but to the City Municipal Anti-Drug Abuse Council for monitoring purposes. So, kailangan po pala yung miyembro ng barangay auxiliary team, dapat mayroon po kayong kumpletong detalye doon. At pagkatapos, isubmit nyo po sa city.
yung pong kanilang mga detalye. At ang purpose nito para sa monitoring. Pero ang tanong, doon po sa mga barangay, mayroon po ba tayong bat? Mayroon po ba tayong bat? Mayroon po ba tayong bat? Mayroon ba wala? Ayan, tuloy-tuloy na po tayo. Further, it is likewise mandatory for the concerned OBPRs to report for the progress of compliance in the implementation of barangay drug clearing operation pursuant to the provision of this regulation. Section 18. Duties of local chief executive. All city and municipal mayors shall ensure the organization of BADAC in all barangays within its territorial jurisdiction allocation of substantial portion in the barangay budget and ensure compliance with the duties and responsibilities of the BADAC in the anti-drug abuse campaign. Ito po ay sinasabi na dapat yung pong local chief executive dapat magkaroon po ng tinatawag na substantial na budget para yung pong mga proyekto, yung mga program naman po ng BADAC, magi ng local office naman ay magampanan. Dapat mayroon pong tinatawag na substantial allocation para dyan po sa usapin ng ipinagbabawal na droga. Okay, so malino po yan, substantial, inuulit natin, substantial. Substantial ha. At maaari yung budget po naman, sana maramdaman po ng mga drug affected personality. Hindi po kasi pwede ng budget ng barangay tungkol po dyan sa usapin ng illegal drugs ay mapupunta na lang kung saan-saan. Bagkos itutok po siguro doon po sa mga nakikipagtulungan sa ating gobyerno, nakikipagtulungan sa barangay, na hanggat maaari, kung sila po ay nangangailangan ng treatment o rehabilitation, sana tulungan po natin sila. Kasi kapag hindi po natin tinulungan yan, at yung budget, inubos po natin sa seminars, inubos po natin sa team building, pagkatapos yung mga drug addicts sa inyong barangay ay hindi nyo po natulungan, palagay ko kahit tayo ay abutin dito ng 100 taon, hindi po magiging maayos, hindi po magiging drug cleared ang iyong barangay. Di ba kaya mas maganda kaysa yung pong mga budget ng barangay, ng BADAC, yung budget po ng lokal ay gagastusin po kung saan-saan, mas maganda po na ilan na po natin ito sa rehabilitation. Mas maganda po siguro na gastusin po natin ito doon po sa mga taong sabihin natin na naliligaw ng landas. Kasi mas magandang pakinggan kung sa loob ng 1 taon, yung isang barangay ay nakapagpabago ng 100 tao. Diba itong kasama natin na si Jermaine Policarpio, regards po natin, tagano po ito, JME Cavite. At batid ko po itong si Jermaine Policarpio naman, alam niya ang aking sinasabi. Kasi kung ang budget ng BADAC gagamitin sa team building, ang budget gagamitin sa seminar, ay palagay ko wala pong mangyayari. Baka pagkatapos ng 1 taon, pagdating sa validation, sa data validation, baka 10 piraso lang ang nagtapos ng CBDRP. Diba? So, mas maganda po siguro, direktahan po tayo doon po sa ating mga kaibigan na sabihin po natin sa mga barangay level naman, maging sa city level, mas magandang pagtuunan natin ng budget kung paano yung isang, halimbawa, may 300 na, sabihin po natin, may 300 katao na nasa PDEA drug watch list.
Oh, 'di ba? Iyan naman po ay sabihin po natin, nasa komunidad natin, nasa barangay, ay mas magandang targetin po natin yan, hikayatin natin maigi na sila po ay magpasailalim ng tinatawag na CBDRP o kaya magpasailalim sila sa Treatment and Rehabilitation Center o program o kaya magpailalim po sila doon sa Balay Silangan dahil ito po talaga ang mandato ng ating departamento o kaya ng Barangay Anti-Drug Abuse Office or council. Kasi mas maganda, mas maluwag sa ating puso at mas maluwag sa ating isipan na mas marami po tayong natutulungan na bumabalik po sa tamang bumabalik po doon sa kanilang pamilya at bumabalik po sa komunidad dahil sila po ay winakasan nila ang kanilang pagkalulong sa illegal na droga. Oh, 'di ba? Mas maganda po na focus po tayo doon sa person affected of drugs. Hindi po yung ibang mga yung pong ibang mga program na tila hindi po epektibo. Mas maganda po targetin na po natin ang dapat at karapat-dapat. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Penalty for non-compliance. A failure of the concerned local official to appropriate of substantial portion of their respective annual budgets to assist in enhance the enforcement of Republic Act 9165 as mandatory required by Section 51 of Republic Act 9165 in all budget preparation in addition to those already mandatory required under Section 324 of the Local Government Code shall be ground for disapproval of the annual budget in review and shall be ground for possible filing of appropriate charges pursuant to Section 60 of the Local Government Code and Section 32 of Republic Act 9165. Ayan, paulit-ulit po tayo sa usapin ng substansyal. Oh, kailangan po yun substansyal. Huwag po natin kuriputin ang budget ng badak. Huwag po natin kuriputin yung tungkol sa usapin ng yung sa operasyon. Oh, at lalong-lalo na po doon sa advocacy, dapat mayroon. Oh, di ba? Kasi hindi po pwede na yun sa usapin ng implementation and operation ay sabihin po natin lilimitahan natin. Oh, samantalang yung ibang programa ay hindi nililimitahan. So, kailangan po natin na dapat talaga makatutok po tayo doon sa mga taong dapat bigyan ng pagkakataon na magbago. Pwede ba yun? Awesome. Oh, di ba? So, yun po ang sinasabi rito at ang sabi po ni Chairman Policarpio, tama po dyan. Ang dapat binibigyan ng sila na ngayon mataas ang demand ng drugs ngayong napansin yan ng mga taga-gobyerno. Ayan. O, di ba? Yun po ang sinasabi. Kailangan po magkaroon ng substansyal. Kailangan natin. Halimbawa niyan, nahuli, nakulong ng illegal yung paglabas niya sa kulungan ulit yan kasi yon ang lugar at barangay hindi nawawala ang drug sa lugar. Ayan, tama po yan kasi nakalabas pag uwi doon sa kanilang lugar. Nandoon yung mga kaibigan, gumagamit na naman, kaya dapat hanggat maaari, lahat ng gumagamit sa barangay ay ma-operasyon o kaya may pasok sa rehabilitation. Dahil yun po ang natin kailangan eh. Furthermore, any local official engaged in the manufacture, sale, and delivery, transportation, use of illegal drugs, or who may have benefited therefrom shall be dealt with criminality and administrative pursuant to the Provision Act of Republic Act 9165. Siyempre naman, di ba? Yung private individual nga, kinukulong. Yun nga pong gumagamit, ikinukulong pagkatapos yung public official na naggumagamit o nagdi-deliver o ano pa man, malaki ang kulong yan.
Sana hindi ka na makalabas basta-basta. Ayan, Section 20, Repealing and Amending Clause, DDB Regulation Number 2, Series of 2017, DDB Regulation Number 2, Series of 2016, and other issuance of parts thereof inconsistent with the provision of this regulation are hereby repealed or amended accordingly. Ayan, ito po ang kabuuan ng nilalaman nung DDB Board Regulation Number 3 Series of 2007. Sana doon po sa ating mga kababayan, yung pong nasa komunidad, yung pong mga kababayan natin o kabarangay, instead na kayo po ay magreklamo na dumarami po ang drug personality, drug user, drug poser doon po sa komunidad, mas maganda pong makipagtulungan po kayo sa ating mga alagad ng batas at sa mga ating gobyerno. Ngayon ang problema, sir, paano naman po kami magtitiwala sa barangay? Yung isusumbong ko sa iyo, kapatid ng isang tanod. Yung talamak na nagbibinta ng droga ay kapatid ng kagawad. Kung sakaling isumbong ko kayo pagkatapos ako binalikan, ano naman ang proteksyon ko? Kung sakaling yung asawa ko ipakulong ko, ay ipasok ko sa balay silangan dahil siya po ay drug poser. Siya ay mananatili sa loob ng 1 buwan, ang anak ko walang gatas, walang pang-araw-araw, nag-aaral ang aking mga anak, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, sunod-sunod silang nanganak pagkatapos. Ipapasok ko sa balay silangan, paano ng aming pagkain? Yun po ang mga problema na nararanasan ng ating mga kababayan tungkol sa usapin na yan. Isipin mo, may 4 na anak. Ang trabaho ng kanyang asawa ay drug poser. Kapag siya po ay ipinasok sa balay silangan, ipinasok sa rehabilitation center, sino ang tutulong? Sino ang magpapakain sa kanilang pamilya? Iyon po karamihan ang rason kaya ayaw nila makipagtulungan sa gobyerno. Opo, kaya yung pong mga rason na yan, hindi po ito dapat isang tabi ng lokal na pamalaan, ganun din po sa barangay level. Kaya sabi ko nga, doon po sa badak personnel, kung talaga pong yung pong mga drug personality o yung mga nasa PDEA drug watchlist sa barangay level, dapat magkaroon po kayong tinatawag na case study report para mapag-aralan kung saan talaga kakabig ang gobyerno. Dahil kung kahirapan talaga ang ugat ng kanilang pagkalulong sa bisyo, dapat ito po ay malaman para kumilos ang gobyerno dahil mayroon naman pong kapasidad ang mga ito. Dahil sinasabi nga po doon po sa usapin ng DDB Regulation, Board Regulation Number 3, dapat ang budget nito ay may tinatawag na substantial amount na kung saan kaya naman po itong gawin o gawa ng budget ng ating gobyerno. Pero kung wala pong tinatawag na case study report, yung pong mga nasa, sabihin po natin, yung nasa PDEA drug watchlist, at ganoon din po yung nasa plea bargaining o yung mga nakulong na pansamantalang nagkaroon ng kalayaan, kapag hindi po kayo magkaroon ng tinatawag na study case report tungkol dyan, malamang mapapabayaan ng mga yan at babalik po sila doon po sa kanilang dating hanap buhay. O, di ba? Kaya po, hanggat maaari, individual yan, mula po doon sa nagtapos ng CBDRP, doon po sa nagkaroon po ng tinatawag na plea bargainer sa komunidad, yung pong pumasok sa balay silangan,
dapat magkaroon po ng tinatawag na case study report para malaman talaga ng barangay, malaman ng syudad o ng pamalaang lokal ang kanilang status para ito po ay mapag-aralan at matulungan. Dahil hindi po talaga, kung may say this, hindi po applicable yung mga government personnel na sasabihin, bakit po natin gagastusan pa yan? Mga adik nga yan. Dahil kung ganyan po ang takbo ng pag-iisip ng government personnel, na kapag ikaw po ay involved sa droga, ay tuluyan ka ng pababayaan, malamang dadami ang mga drug addict sa lugar. Dahil sila ay nangangailangan ng tulong, pagkatapos ay inyo panlalaitin at sabihin po natin na pababayaan, sasabihin, hayaan mo na silang mahuli-uli, ay talagang may problema po tayo. Kailangan po natin silang tutukan kung gusto po talaga natin na maging always drug cleared ang isang barangay. Dahil kung hindi po natin ito gagawin, yung pong mga anak natin, yung mga po natin, malamang pagbabayaran yan kapag pinabayaan natin yan. Di ba? Kaya ngayon pa lamang, lalong-lalo na po yung mga miyembro ng Badak, yung pong mga local personnel, mas maganda na iplano ng maigiyan na ang ating budget ay nakasentro dapat doon po sa mga apektadong private individual, apektadong pamilya at apektadong barangay. Dahil tayo po ay naniniwala na talagang iyong apektado, kung iyan po ang ating tututukan, magiging maganda po ang ating performance, hindi po lamang sa usapin ng compliance. Di ba? Ito po ay binabanggit natin dahil very urgent na po tayo. Opo, dahil lalong-lalo na panlunsod ng Parañaque ay tinatawag na 16 barangay are cleared. So, kailangan po natin na targetin na natin yung pong nasa komunidad. Kaya po tayo ay nananawagan sa ating mga kababayan doon po sa komunidad mismo, doon po sa homeowners, doon po sa mga barangay non-government organization, doon po sa mga taong simbahan, doon po sa mga umpok-umpukan, doon po sa mga, sabihin po natin, yung magkakapitbahayan, sabihin po natin, yung mga laging nag-chitismisan, yung pong laging, sabihin po natin, yung kaklase sa bingo, kaklase sa tungit, ay tayo po ay magtulungan. Opo, dahil kapag tayo ay magtulungan, wala po tayong dapat pagsisihan pagdating ng panahon. Di ba? Kailangan natin magtulungan. Hindi po madali ang pinag-uusapan natin. Very critical. Opo, kaya inuulit-ulit po natin ito dahil gusto ko pong iparamdam sa inyo ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque ay massive implementation po ng mga programa tungkol po sa pinagbabawal na droga. Massive po ang mga programa rito. Kaya po mula po ng 2019 na magsimula yung tinatawag na sa usapin ng Barangay Drug Clearing Program, ang pamahalaan lungsod ng Parañaque ay tuloy-tuloy na nakikipagtulungan, tuloy-tuloy sa implementation mula city hanggang sa barangay. Kaya nga po, ang ating 16 barangay ay pumasa po ito doon po sa mga parameters ng mga oversight committee. Kaya po ang lahat ng barangay dito ay naisiyuhan ng tinatawag na barangay drug cleared. Hindi po ito basta-basta nakukuha dahil ito po ay dumaan sa butas ng karayom. Opo, ngayon, kung sakasakaling kulang, so ito po ay ipagpapatuloy at ipagpapatuloy. Hindi lang po galing sa usapin ng lokal na pamahalaan, hindi lang po usapin sa barangay opisyal,
hindi lang po sa usapin ng miyembro ng Badak, mula po doon sa tinatawag na Barangay Auxiliary Team or BAT, kailangan na po ang tulong ng bawat individual doon po sa barangay. Kailangan makipagtulungan po ang bawat miyembro ng pamilya sa komunidad para po tuluyang masigurado na ang ating barangay ay mananatiling drug-cleared. Otherwise, kapag hindi po tayo makipagtulungan, ay tanggapin natin, kwentuhan na lang tayo rito lagi. Tanggapin natin na sumbong-sumbong na lang tayo lagi. Magchat-chat dito sa amin sa Purok 1, Purok 2 po, Purok 3, Purok 5, maraming gumagamit. Di ba? Maraming nagmi-message sa atin dahil nga po sa ganung sitwasyon. Opo, pero sabi ko nga po, inuulit-ulit ko na dapat tayo po ay magtulungan. Huwag po natin isasa sa gobyerno, huwag po natin iasa sa kapitan, huwag natin iasa sa mayor, huwag po natin isisi sa kapulisan kung bakit dumarami ang drug personality o kaya drug activity sa ating barangay. Kundi, bottom line, mayroon din po tayong pagkukulang yan. Yung po ang totoo niya na baka tayo naman ay baka sabihin nyo hindi totoo. Huwag na tayo magkwentuhan dahil yun po ang totoo. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:05 ng gabi. Mr. Chairman, Patalastas Place, Drug Free World and Parañaque Mama, Net. hindi ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita! Tumigil ka sabi! Tama Sinusubukan na! ko tumulong! Asan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong? Ha? Sige natin. Sige. Sikwenta. Polis to! Sumuko na kayo! Meron kaming warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at tumarap sa pader! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humit-hit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack. drugfreeworld.org. Parañaque, Metro, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Parañaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Sa himpapawid, boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Parañaque, hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Parañaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama.
Walang hadlang, oras o distansya, basta't neto'y bukas abot namin ang lahat. O Paranaque, Netredyo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang maghatid ng totoo. Ayan. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, dito na po magtatapos ang ating programang Media Patrol. Ngayon po ay March 12, 2026. At doon po sa ating mga kaibigan, at tayo po ay nagmamadali dahil sa kasalukuyan po ay mayroon po tayong coverage. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Okay, bye-bye!